Samantala, tiniyak ng PNP Highway Patrol Group na walang mangyayaring harassment sa mga gumagamit ng electric vehicles. Ito ay sa harap ng crackdown ng mga otoridad laban sa mga gumagamit ng peking green plates para makatakas sa number coding scheme. Si Ryan Lesiges sa sentro ng balita. Hindi kami manghuhuli ng legal. Maybe tatanungin nyo, paano nyo nalaman? Well, that's our craft. I will tell you, it is an information-driven operation. We receive reports already na may mga motor vehicles, they put hybrid, kahit hindi naman hybrid yung mga sasakyan nila. Ito ang tiniyak ng PNP Highway Patrol Group o PNP-HPG kasunod ng ikakasa nilang malawakang crackdown laban sa mga motoristang gumagamit ng peking green plate. Sabi ni PNP-HPG Director Police Colonel Hansel Marantan, gumagamit ng mga peking green plate ang ilang motorista para makaiwas sa number coding scheme na ipinatutupad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. It's manageable still, but papunta na sa alarming kung hindi mag-intervene ang law enforcers. Aminado si Marantan na nakakadagdag sa matinding traffic, partikular sa EDSA, ang mga hybrid na sasakyan na exempted sa number coding scheme. Hindi yan guarantee na electric powered motor vehicle ka at meron kang green plate at you will not be apprehended or you will not be flagged down anymore. The first requirement is dapat nasa listahan ka ng DOE. That you can take advantage of the privileges given by the green plate, and that is exemption from the color coding scheme. Sa ngayon ay may hawak na umanong listahan ng mga sasakyan na lehitimong hybrid o totoong exempted sa number coding scheme ang PNP-HPG. Makakasama ng PNP-HPG ang LTO sa kanilang gagawing crackdown laban sa mga peking green plates. Sa oras na mapara at mapatunayan na peke ang gamit na plaka, agad itong babaklasin ng mga otoridad. Bukod dito, ay iisyuhan ng citation ticket ang mga driver na maaring maharap pa sa iba pang reklamo. So habang nakikinig kayo sa akin ngayon, mayroon pa kayong pagkakataon na ibalik nyo na yung mga dating plaka ninyo to avoid inconvenience in the streets. Ang Department of Energy o DOE naman nanindigan na exempted sa number coding scheme ang electric vehicles sa ilalim ng EVIDA Law o RA 11697. Tuloy-tuloy umano ang pakikipag-ugnayan ng DOE sa kanilang partner agencies para matiyak ang maayos na implementasyon ng Clean Mobility Policy. Halos 300,000 sasakyan lang ang kapasidad ng EDSA. Pero sa kasalukuyan, aabot na sa 500,000 sasakyan ang dumadaan dito araw-araw. Samantala kasama din sa tututukan ng HPG ang mga lumalabag sa Republic Act 10586 o Anti-Drunk and Drug Driving Act o yung mga driver na nagmamaneho ng nasa ilalim ng impluensya ng alak at iligal na droga. Ryan Lesiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.